i-review natin ang paparating na update dito nga sa advanced servers sa susunod na patch. Unahin na natin ang new event na to na Neobis, which is sila Lylea, Fredrin at Roger nga. Susunod ay ang mas pinaganda nga na features dito sa collectible, which is makikita mo na individually ang mga collection mo. At hindi lang yon, kasi nga dito sa achievement is magkakaroon ka ng isang badge. Depende kung ano yung natapos mo o ano yung nakomplete mo na isang achievement, which is by level, at makikita nga ito sa name card kapag may nag-stock sa'yo na isang player. Ngayon kung itatanong nyo kung paano nga makuha ang badge by level, napakadali lang nga, which is punan mo lang to. At kung paano guys, madali lang naman, maglalaro ka lang at galingan mo lang ang sa makuha mo ang mga achievement na ito at mapunan mo yung level. Simik ko na rin nga ang bagong features ng Starlight, which is mas pinaganda lang ng kaunti, at yung hero shop, pati na rin yung skill shop. At good news na rin sa mga Tamos user, rinibamp nga yung itsura ni Tamos at may parang binago din sa skill casting niya, and medyo maganda na rin nga yung mga effects niya dito, which is mapapansin niyo naman. At hindi ko lang sigurado kung ganito rin ba sa official server, kapag binito mo yung first skill niya tapos nag-seconds ka, mahahatak mo agad. Good news din sa mga explode user, kasi nga nakatanggap ng buff ang hero to, which is nagkakaroon na ng pro damage, hindi lang first skill kundi pati na rin yung second at ultimate niya. Bukod nga doon ay nahahatak niya na yung Firaga armor niya pagkatapos niya mag-ultimate. Lapo nga ay nakatanggap ng nerf sa damage reduction ng seconds niya from 30% plus 8% ay naging 20% plus 4% na lang ito. Na-nerf din ang Regent stock damage ni Uranus na dati ay 8 hanggang 16, ngayon ay 6 hanggang 14 na lang ito. Binawasan nga rin ang damage output ng second skill ni Joy mid-game hanggang late game from 55% ngayon ay 40% na lang. Si Granger naman ay binawasan lang ng kaunti ang damage ng first skill niya at yung movement speed niya habang nagpo-first skill, at pati na rin yung physical attack niya ay binawasan din ng kaunti. Binawasan din ang physical attack growth ng Roger from 13.5 to 11, at hindi naman ito masyadong big deal para mawala si Roger sa meta. Si Kimi din ay nakatanggap ng nerf, at unahin na natin ang movement speed niya na dati ay 255, ngayon ay 245 na lang. Sa passive naman 1% lang yung binawas, basic attack o enhanced basic attack man. Na-nerf din ang slow effect ng ultimate niya from 75 to 50. At dito naman tayo kay Bane, at si Bane nga ay nakatanggap ng buff. In-adjust nga ang ultimate ni Bane na dati ay may knockback ito kapag may tinatama ang kalaban, pero inalis nga ito ni Munton at pinalitan ng slow effect. Pagkatapos niyang mag-ultimate at ang basic attack sa passive, may slow nga yung kalaban. At hindi lang yon, kasi nga yung airborne dati ay 0.4 seconds lang, ngayon ay 0.6 second na. Maliban dyan ay dinagdagan nga yung damage ng second skill niya, at yung movement speed niya ay mas pinataasan din kapag nagkasto ng second skill. Si Lancelot nga ay na-nerf pagkatapos niyang makatanggap ng buff sa first skill niya, binawasan naman yung second skill niya na ibinalik lang sa dati na 130% to 120%. Additional info lang nga, alam kong ipinakita ko na to sa inyo dati, pero ipapakita ko ulit sa inyo na pwede nang mag-customize dito nga sa lobby, na pwede kayong mag-show ng hero o mag-customize ng emblem at kung ano pa. At nagkaroon din ng announcement dito nga sa Battlefield Adjustment na magkakaroon nga ng pagbabago dito sa turret, dinagdagan nga ng halos 500 HP yung turret. Bukod dyan may plano nga si Munto na baguhin yung itsura o picture ng Hectasis, Starlium Sight, Athena Shield at Cursed Helmet. At good news na fix na din yung second skill ni Fanny na parang nagbabag. At uulitin ko guys, yung Battlefield Adjustment nga ay hindi pa official na na-release dito sa advanced server, at plano pa lang naman ito ni Munton. At ang huli ay yung lobby settlement. Yun lang, peace out.